malapad o malaking gulong sa ating YTX na panlikod. Ito. Pwede na siguro yung ganyan, di ba? So, discuss natin. Pag-usapan natin kung paano ang diskarte, kung anong size, at saka kung paano maiging gawin para pumwede. At syempre, meron din mga hindi po pwede. Kaya pag-usapan natin. Tara. Ito yung nakalagay na gulong sa aking YTX. 120/70/17. Street tire ang tawag sa ganito. Low profile na rin siya kasi 70 yung 70 series. Tapos minatch up ko ng rim na 300 or 3.00 rim 17. So ito so far pumwede naman siya, sumalpak siya. Actually, ang ganda nga tignan oh. Laki ng itsura. Pero ang tanong, anong mga adjustments? Anong mga binago? Ano yung mga sumasabit o yung sumasayad? May mga adjustments, may mga sabit, may mga sayad, pero niremedyohan natin. So, yung mga nagbabalak ng ganitong malalapad o malalaking gulong, panoorin nyo hanggang huli para malaman nyo kung paano diskarte. So, unang-una, ito na nga. Itong aking rim, hindi na siya stock. Kasi alloy rim na to At saka mas malapad na. Ayan nga. 300 o 3.00 rim 17. Regardless of brand, basta kung gusto niyo ng ganitong size, yun lang yung specification na sasabihin nyo. 3 inches na rim 17. 3 inches ang lapad. Again, ang sukatan nito is sa inner measurement. Yung panloob nitong rim, doon yung 3 inches na sukat. So, ganito. Ang diskarteng ginawa ko, unang-una, yung mga sasayad sa ganitong setup ng gulong, isa ito sa sasayad, yung ating chain guard. Sasayad ang chain guard. So, paano ang diskarte? Ito. Tatabasan. Hindi makita. Teka, ayan. Kita na ba? Tinabasan ko to dito sa may tapat ng gulong. Ayan. Hanap natin kung saan magandang makikita. Ayun. Kung mapapansin nyo, maluwag na kasi tinabasan ko yung chain guard doon sa may part na sasayad yung gulong. So, eto, naremedyohan na yung part na yan. Ito pa yung isa. Ang isa pang sasayad, pagka hindi nyo in-adjust, itong yan, brake arm o brake rod kung tawagin ng iba. Napapansin nyo yung kulay blue, yan siya. Paano ang diskarte?
Yung iba, ganyan ang ginagawa. Eto, linalagyan nila dito ng spacer o ng sapi. Ang nangyayari, lalayo kasi to, kaya hindi siya sasayad sa gilid ng gulong. May dalawang kung it's either pwede nyo rin palitan yung bolt mismo ng mas mahaba para mas malaki yung mailalagay nyong spacer o itong sapi. Gaya ng ginawa ko, ganito. May isa ring remedyo. Kung mapapansin nyo, nakabaluktot na yung brake rod, yung kulay blue. Binaluktot ko doon sa parteng sasayad yung gulong. Yun yung isang diskarte doon. Kung sa tingin nyo pwede na doon sa pagbabaluktot nyo at hindi nyo na kailangan lagyan ng sapi o hindi nyo na kailangan sapian dito sa part na to, pwede na. Pero ako nagsiguro ako ang ginawa ko, nagpalit ako nitong bolt ng mas mahaba, tapos naglagay ako ng malaking spacer o ng sapi na malaki, tapos binaluktot ko pa. Kaya yan, ang layo na di ba? Kahit na medyo ma-disalign ng konti itong rim mo, itong gulong mo, at medyo pumaling ng konti, hindi siya sasayad. So, yun. Ganon ang diskarte sa ganitong gulong. Kaya, ayan, pasok siya lahat. Ang downside lang ng ganito, kung halimbawa linowered nyo, yun ang magiging problema kasi sasayad siya dito underneath. Yan yung pangilalim ng fender. Pasilip ko sa inyo kita ba? Kung makikita nyo, ayan, may kaayas siya Hindi pa naka-lowered tong motor ko pero may kayod siya. Tapos ayan, makikita nyo rin sa gulong, lalo dito sa may gilid. Pagka bumiyahe ako at medyo mabigat ang kinarga, yun, umaabot dito kaya kumakayas. Kakayurin nga tong pangilalim ng fender natin sa likod. But anyway, still may remedyo pa rin naman yan. Hindi ko nga lang ginawa dito. Yung iba, nagli-lifter sila, nilalagyan nila to ng lifter para umangat, para malaki yung play. Ako, ang ginawa ko lang na diskarte, ayan, sinagad ko yung adjustment ng shock absorber. Nandun siya sa may pinakamatigas. O yung iba naman, ang ginagawa, binabalik nila yung double shock para hindi siya masyadong bumaba pagka mabigat ang karga. So, yun. Ganun yung mga diskarte pagka ganito malalapad na ang gulong o yung malalaki na mga gulong mo. Lahat naman ng bagay pwede nating pwede nating diskartehan o pwede nating gawan ng remedyo kung talagang gusto natin, kung ano yung gusto natin para sa ating motor, di ba? So, ang isa pang tanong, ito bang setup ko na to pwede pang palaparin? Pwede pang lumapad in the sense na yung rim pwede kaya hanggang 3.50 by 17, kaya pa. Itong akin 3.00 lang yung 3.15 or 3.50, 3.50 kaya pa. Same adjustments, itong ginawa ko mga adjustments na to, pasok pa siya kasi tinitingnan ko yung mga spacing niya, kaya pa naman. Kaya lang sa gulong, I guess itong 120 na ang pinakamalapad na pwede, kasi dito na siya sa sayad ayun, yan na magiging problema. Masyado na siyang sagad sa kadena.
Actually, balak ko nga mag 130-70 o 130-60. Pero mukhang alanganin na. Dahil tignan mo pagka nag-play yan, ayan, dikit na dumidikit hindi naman pwedeng hindi maglalaro yan pagka tumatakbo. Dapat talaga mayroon pa ring allowance. Kaya ayun, yun ang pinaka sagad talaga, 120-70 o pwedeng 120-80 siguro. Aangat ka lang ng konti. Ang magiging problema mo na naman pagka mabigat ang karga o pag naka-lowered ka, sayad sa ilalim ng fender. Yun na naman yung magiging problema. Kaya naisip-isip nga, sana pala sinagad ko na sa 3.50 yung rim para at least siya rin lang tong height nitong gulong, pero lalapad siya kasi ibubuka nung rim itong gulong, kaya mas malapad na tingnan, mas magiging malapad ang itsura. But then so far sa hirap ng buhay, okay na to. At least napaganda ko. Hirap kasi ng gastos may biruan nga sila. Sige, sige, set up ka ng setup. Sige, panayang paganda mo ng motor mo. Ultimong brief mong butas, brief mong lawlaw na garter, hindi mo mapalitan. Di ba? Siyempre, mag-iwan din tayo para sa ating personal, para sa ating katawan mismo. Masatisfy na tayo kung ano yung meron tayo. So, yun. At least, maganda na to. Di ba? Yung iba nga, hindi na nga nagpapalit ng rim Yung pa nga pala, isang discussion ko dito, pwedeng kahit na hindi kayo magpalit ng rim, pwede ang 120-70. Sasalpak siya. So, same adjustments din. Yung tinabas ng chain guard, yung binaluktot o linagyan ng spacer dun sa may brake rod. Yun. 120, kaya pa siguro hanggang 130 pagka ganong mga kaya lang masyado na siguro donut tingnan pagka 130 or more than 120. Actually yung 120 nga donut na pero kaya pa, maganda pang tingnan, hindi naman ganong katangkad. Ang nangyayari kasi pagka manipis or hindi ganon kalapad yung rim mo at naglaki ka ng gulong ng tire, hindi masyadong na-appreciate yung lapad, kundi tumataas siya kasi pabilog ang nangyayari, kaya tumataas yung height dito, yung height na ganyan ang tumataas dahil bumibilog instead na lapad lang so yun. At least kung yung mga mahihilig sa big tires, pwede nyong gawin ganito yung diskarte. So sana nakapag-share na naman ako ng magandang kaalaman para sa ating YTX sa pagpapaganda ng ating motor. So ayun, maraming salamat sa panonood.